Yung hiling na motu proprio investigation, kaugnay huyan ng extradition request ng Estados Unidos para kay Kibuloy, kay Pastor Kibuloy, pinaburan ho ito ng House panel. At yung panukala naman para sa paglaban sa artificial intelligence generated fraud ay inihain naman dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Anali Subirano. Inaproban na ng House Committee on Justice ang hiling ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na magkasa ang komite ng motu proprio inquiry in aid of legislation kaugnay ng ulat ng kahilingan ng Amerika para sa extradition ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa liham na binasa sa organizational meeting ng komite na pinamumunuan ni Batangas Representative Jervil Luistro, iginiit ni Sandanya na kailangan linawin ang proseso ng pagtanggap, pagsusuri at pag-aksyon ng bansa sa mga extradition request. Umaasang mambabatas na sa pamamagitan ng pagdinig ng komite ay maging malinaw at transparent ang mga hakbang ng pamahalaan at matukoy kung may kakulangan sa umiiral na batas at kasunduan. Ilan sa mga puntong ikinonsidera ng komite ay kung maaari bang hingin ng Amerika ang extradition ng isang akusado na may nakatinding pangkaso dito sa Pilipinas. Paliwanag naman ni Luistro, ang umiiral na batas sa extradition ay ang tratado sa pamamagitan ng Pilipinas at US at Amerika at ang Presidential Decree 1069, ang Philippine Extradition Law na pinagtibay noon pang 1977. Ngunit kapwa ang mga batas na ito ay walang malinaw na probisyon kaugnay sa mga katanungan ng mga miyembro. Kaya marahil ay napapanungan ng balikan ito, repasuhin at kung kinakailangan ang niyadahan. Nilinaw naman ni Luistro na ang pagtalakay ng komite sa issue ay hindi dahil lang sa kaso ni Pastor Kibuloy, bagkus ay mga hinahanap na kaso ng extradition. Isusumito naman ito sa Committee on Rules upang hingin ang kanilang pagsang-ayon bilang bahagi ng mga kinakailangan upang makapagsimula ang motu proprio inquiry. Pakinggan natin si House Committee on Justice at Batangas Representative Jervil Luistro. Of the treaty that was entered into by the Philippine government with the U.S. government, and the same pertains to the administration of justice and judiciary. At the very least, with the surrender or extradition of the extraditee, the administration of justice, which we are facilitating in our country, will somehow be affected. So, it is Chair, it is but proper that the committee takes jurisdiction over the request of the Honorable Percy Sardanya with respect to the conduct of motu proprio inquiry in aid of legislation with regards to the extradition of Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, naghahay naman ngayon ng panukalang batas si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Gamsuan para labanan ang pagkalat ng artificial intelligence-generated fraud sa pamamagitan ng mahigpit na implementasyon ng regulasyon sa paggamit ng deepfakes. Hinikayat ng mandabata sa Kongreso, ipasa ang House Bill No. 3214 na layong protektahan ang mga Pilipino mula sa artificial intelligence-generated deepfakes na maaaring gamitin upang linlangin ang publiko, sirain ang mga reputasyon, magpanggap bilang mga individual at kahit na inilarawan ang mga ito at ang non-consensual sexual content. Maaari rin itong gamitin para maniobhin ang pampulitikang diskurso at magugyok pa ng puot at karahasan. Sinabi ng kongresista, panahon na para magkaroon ng matibay na batas laban sa mga deepfakes na ang pakay ay mang-scam ng kapwa, manira o magpakalat ng fake news. Sa ilalim ng House Bill 3214, ang iminumungkahing Deepfake Regulation Act, ang bawat Pilipino ay dapat magkaroon ng likas na karapatan sa sariling pagkakahawig, kabilang ang mukha, katawan at boses nang hindi nangangailangan ng paunang pagpaparehistro para sa trademark or protection sa copyright. Pinoprotektahan din ng House Bill 3214 ang
sinumang taong pagkakahawig ay ginamit ng walang pahintulot. Dapat din sumunod sa ang platform sa kahilingan sa pagtanggal sa loob ng 48 hours mula nang matanggap ang mapatunayang reklamo. Ang sinumang tao o platform na mapatunayang sadyang gumawa, mamahagi o tumungging mag-alis ng deepfake na content ay magkakaroon ng utang 50,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Ang mga online platform naman na hindi sumunod sa mga kahilingan sa pagtanggal sa loob ng tinutukoy na 48 hours ay pagmumultahin din ng 50,000 pesos bawat araw nang hindi pagsunod sa ilalim ng panukalang batas. Mula sa camera, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.